Hoy, good morning Pilipinas. Ako po si Ka-Coffee. At ito na, mga political events. Pag-usapan natin. Si Senator Bato de la Rosa, ay pinatulan na ni PBBM. Sumagot na si Pangulong Bongbong Marcos kasi meron itong bintang, itong si Bato. Pinagbibintangan niya na meron daw pong taga Malacanang, ha? E pag sinabi mong Malacanang, sino ba yan? Hindi ang presidente yan o people close to the president. Meron daw pong taga Malacanang na kinukuntsaba itong si Mary Ann Maslog na i-link daw po o papirmahin daw po ng affidavit itong si Alice Guo para idiin si Digong, idiin si Senator Bongo at idiin siya mismo si Bato at ang dating CIDG chief. Yan ang bintang ni Senator Bato de la Rosa. Diyan daw po sa Malacanang may nag-iimpluwensya para idiin sila dahil dyan sa Pogo. Sumagot na si PBBM dyan. Ay, hindi nga niya kilala yan eh. Sino ba yung Mary Ann Maslog na yan? O anyway, sige, pakinggan muna natin Ka-Coffee itong sinasabi ni Bato and then later on we give our reaction. Sige, pakinggan natin ha. Meron kong impormasyon, ha? Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General CIDG. Karamat. General Karamat ay nasa likod ng Pogo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. I can pin you down. Meron daw siyang impormasyon. Eh bakit hindi niya kumprontahin yung Malacanang? Bakit hindi niya kumprontahin si PBBM o pangalanan niya kung sino yung taga Malacanang na yan? Kung sa tingin niya matibay yung hawak niyang impormasyon na magdidiin din sa presidente, bakit hindi na gawin yan? Bakit yan ang kanyang sinasabi dyan sa Senate hearing? Eh kung very reliable naman pala yung impormasyon na yan, bakit hahayaan niya na masira siya, masira si Digong, masira si Senator Bongo, edi ipasa niya yung sira sa iba, pangalanan niya kung sino yung taga Malacanang na yan na sinasabi niyang kumukuntsaba dito kay Mary Ann Maslog na mapapirma itong si Alice Guo para idiin sila. Diba? Yun lang yun eh. Si Pangulong Bongbong Marcos sumagot na siya dyan. Sa kanyang pagbisita dyan sa Lao PDR, nagkaroon po siya ng interview with the press, no? At isa yan sa tinanong ng mga reporter patungkol dito kay Mary Ann Maslog at patungkol dito sa bintang. Again, bintang ito Ka-Coffee ha, ni Bato de la Rosa. Pakinggan natin yung sagot ni PBBM. Action on the allegation of Senator Bato de la Rosa na Malacanang allegedly tapped a certain Mary Ann Maslog in an effort to link former President Duterte. Who's Mary Ann Maslog? Allegedly, she was tapped by Malacanang to link former PRRD Senator Bongo and Police Major General Karamat to Pogo-related crimes. No, I don't know anything about that. Parang nagsabi ka kay PBBM na very strange thing. Wala siyang kaalam-alam dyan sino yung Mary Ann Maslog na yan. So definitely, sa reaction pa lang ni PBBM, hindi mo naman pwede sabihin ma-acting lang si PBBM dyan eh. Wala siyang kaalam-alam dito kay Mary Ann Maslog. Sino ba yung Mary Ann Maslog na yan? O, Senator Bato, sino ba kasi yung tinutukoy mo na taga Malacanang na gustong impluwensyahan yang si Alice Guo? Definitely hindi yan si PBBM. O baka gawa-gawa nyo lang din yan. Diba? Tingnan mo sa reaction ni PBBM, sino yan? Hindi ko alam yan. Naku po, Senator. Sir, in relation to Pogo, sir, there's an information that Alice Go is being implicated by a Chinese spy named Shen Zhejiang, who's currently detained in Thailand. What's your reaction on this, sir? Well, as this process has been going on, more and more people are coming out of the woodwork to help us in our investigations. And this is just, I think, another one of those. This is just a natural evolution of the hearings that are being conducted in the House, and I suppose the case build-up. Because cases will be filed, have been filed and will be filed against them. Galing ha? Isa-isayin natin. Galing na PBBM sumagot dito in fairness ha.
Natural evolution. Nature na yan, ka-coffee. Nature na yan ang sinasagawang investigasyon na may mga lalabas na pangalan na mag-i-implicate dito sa mga taong ito. Alam mo kung bakit gusto nilang itigil yung investigasyon na yan? Ang mga DDS, gusto nilang itigil yan. Sila Senator Bato, gusto nilang matapos na yan. Kasi kapag nagpatuloy yung investigasyon na yan, yung Quad Committee investigation na yan, and even yung investigation dyan sa Senate, lalabas yung mga pangalan nila dyan. Diba? O sinasabi din ni PBBM, sa pamamagitan ng mga to, magkakaroon ng case build-up and eventually, maifa-file na po yung kaso sa appropriate court. Diba? O kung saan man dapat i-file yung mga kaso na yan. Hindi mo pwedeng sabihin, baliwala lang yung investigasyon na yan eh. May mga nakukuha kang impormasyon dyan eh. Natural evolution nga yung term dyan. Yung mga nakukuha mo dyang impormasyon, magagamit mo eventually, when you file a case, pwede mong gamitin na ebidensya yan para madiin itong mga taong ito. Kaya galit na galit dito si Senator Bato de la Rosa. Kasi doon papunta eh. Sa kanila papunta, dinadala sa administrasyon ni Digong ang operasyon na tong Pogo. Biruin mo yung mga unang lumalabas na impormasyon dyan, napakarami na diyan kinukuha yung pera pang reward doon sa mga law enforcer no, para sa kadang machuchugi nila na drug suspect o drug addict. May makukuha silang reward. Saan galing yung pera na yan? Definitely hindi galing sa gobyerno yan, dahil masisilip ng COA yan, diba? O galing yan sa chiching somewhere down the road. Baka nga sa Pogo. Yan ang aligasyon, galing sa Pogo na yan. And bakit inalaw yung ganyang operasyon na yan ng Pogo? Naging malawak yung operasyon ng Pogo na yan. Kasi ang dahilan nila dyan, kumukuha tayo ng buwis dyan eh. Ginagamit yung pera na yan para sa operasyon ng bansa. May iba namang source ng pera eh. Diba? At hindi mo ba na-consider yung social ill? Yung negatibong epekto niya sa lipunan natin? Naging sugalan tayo dito sa Pilipinas dahil sa pag-aalaw na yan ng administrasyon ni Digong dyan sa Pogo na yan. Yung mga krimen pa na nagawa because of that operation. Diba? Ang tindi-tindi. At lumalabas na yan. Unti-unti nang lumalabas yan. Yung natural evolution niya ng sinasabi ni PBBM dito sa mga investigasyon na yan. Headline din, ka-coffee, sa ABS-CBN, ka-coffee. Nasa ABS-CBN, Marcos Jr. denies De La Rosa claim Malacanang behind Maslog. Dapat sumagot si Bato dito. Sagot siya, explain niya to kasi pinatulan na siya ng PBBM. Sino ba yan? Pinatulan na siya ng presidente. Sino yung sinasabi mo? Bakit mo kami tinuturo dyan? President Ferdinand Marcos Jr. on Friday denied Senator Ronald De La Rosa's claim that his administration was funding. Wow, pinopondohan, ka-coffee. Ibig sabihin, gumagastos po ang gobyerno ng Pilipinas daw para sa gawain na to ni Mary Ann Maslog na para madiin itong mga Duterte. Mabigat itong aligasyon na to, ha? The Marcos administration was funding a woman who was allegedly attempting to implicate former President Rodrigo Duterte and some of his allies in illegal gambling operations in the Philippines. Sabi ni Bato, naku, dapat patunayan mo yan, Senator Bato. Kasi, di ba, yung burden of proof, nasa sayo yan. Ikaw yung nagbibintang, di patunayan mo. Kasi pwede ka naman magsabi ng kung ano-ano dyan eh. Kahit na anong aligasyon, pwede mong sabihin yan eh, against anyone eh. Kay PBBM, kay First Lady, kung sino man yan. Pero hindi nagtatapos doon. Kailangan mong patunayan yung mga bintang mo dahil babalik sa iyo yan. De La Rosa in a Senate hearing this week said he had information that Mary Ann Maslog was being used to get dismissed Mayor Alice Guo to tag Duterte, De La Rosa and others in Pogo mess. Hindi ilabas yung impormasyon na yan, yung intel report na yan, sino nagsabi sa kanya yan, pangalanan niya, para paniwalaan siya ng taong bayan eh. Yan na lang magsasalba kay Bato de la Rosa dyan, pangalanan niya yung informant niya. Hindi niya naman gagawin yan, iyari siya dun sa informant. Ibig sabihin, walang future. Walang future yung sinasabi niya. Unless magkaroon siya ng balls na sabihin yan, ka-coffee. No holds barred. Sino ang nag-utos dyan kay Mary Ann Maslog na kumbinsihin daw allegedly itong si Alice Guo? Diba, maging matapang na siya dyan. Total, nating tulos naman siya at mukhang hindi naman nanalo sa pagkasenador yan. Di pangalanan niya na. Hindi yung bintang ka lang. Mayroon akong impormasyon na you are being used para papirmahin si Alice Guo ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo at si Senator Bato at si CIDG Chief General Gerald Karamat ay nasa likod ng Pogo. Malinaw naman, ka-coffee, na noong administrasyon ni Digong may matataas na tao na nasa likod ng Pogo na yan. Tingnan mo yung nangyari dyan sa Bamban, diba? Nangyari dyan sa Porac, Pampanga. Hindi naman gagana ng ganyan kalaki yung operasyon ng Pogo na yan kung walang sumusuporta mula sa matataas na opisyal ng gobyerno nung administrasyon ni Digong. Definitely meron yan. May basbas yan. Mga dayuhan yan
Yung mga Chinese, maglalakas ng loob ba yan na gawin yung kanilang illegal activities dito sa Pilipinas nang wala silang koneksyon, nang wala silang basbas? Common sense yun. Malinaw na malinaw yan na meron sa gobyerno ni Digong na tumulong dyan para sa kanilang mga operasyon. At hindi yan tutulong ng libre. Ikaw ba? Mataos na opisyal ka? Hahayaan mong tulungan? Hahayaan mong mamutawi yung illegal activities na yan without receiving anything? Definitely hindi mo gagawin yan. Kailangan may chiching-chiching ka dyan kasi itataya mo yung retirement mo dyan, oh. Government employee ka, wala ka makukuhang retirement. Pero bariya lang yan kung papayag ka. Pero hindi pwedeng ganun, ka-coffee. At ngayon, singilan time na. Sinisigil na sila. Inuunti-unti na sila. Kaya ngayon, nanggigigil yan si Senator Bato. I can pin you down, my God. Oy, ginamit na naman ng Diyos dito. Huwag kang pailing-iling dyan. Alam ko yung impormasyon na yan. De La Rosa told Maslog, I have the goods against you. O nasaan na yung goods na yan? Ano yung goods na yan? Ebidensya ba yan? Nasaan na yan? Idi ilabas niya na yan. Total, nasisira na siya eh. Idi sirain mo na si Mary Ann Maslog. Hindi mo sasabihin, I have the goods against you. Ilabas mo yung goods na yan. As simple as that. Idi tapos ang problema. Or baka naman wala. Yun ang isang problema, baka wala. Maslog denied De La Rosa's allegations. Definitely, didn't ni Maslog yan. Mary Ann Maslog, who is Mary Ann Maslog? Sabi ni PBBM when asked for his reaction on De La Rosa's allegation. I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sabi ni PBBM. Galit na galit si Bato dyan eh. Alam mo, pagkakataon na ni Bato, linisin niya yung pangalan niya. Kasi malapit na ang halalan. Kung hindi niya malilinis yung pangalan niya, hindi siya mananalo dyan. Pasira siya ng pasira, sa totoo lang, ka-coffee. Every day may mga lumalabas na mga bagong impormasyon at unti-unti siyang nasisira dyan. Kaya kailangan niyang linisin yung kanyang pangalan dyan. O siya, anong sa inyo dyan, ka-coffee? Anong komento, reaksyon? Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa po nila yan. Lagay sa comment section natin dyan sa Facebook ang inyong mga opinion. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Nasa YouTube naman po kayo, click nyo lang po yung like and follow para po kayo isang ganap ng ka-coffee. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa ka-coffee. Sa mga sumama, ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!